Mark, ano po ang rights sa breakup? Dito na tayo sa hiwalayan. Hiwalayan. Hiwalayan portion. Rights sa breakup. So, may karapatan ba, for example, sa naghiwalay ang dalawang mag-live-in partner, may karapatan ba ang mag-live-in sa mga properties? Okay, yes, mayroon. Sa co-ownership, may karapatan. But based on actual contribution, kung may ano na-contribute mo, doon lang ang karapatan mo. For example, na-contribute ka, bumili ka ng bahay. Ang na-contribute mo is, example, ang bahay, 1 million ang bahay. Ikaw, babae, na-contribute mo 100,000. Si lalaki, 900,000. So, ikaw, babae, may share ka sa bahay na yan, 10%. Kung ibenta ang bahay, dapat may 10% ka sa bahay. Kasi, yun, may share ka sa based on co-ownership. But aside doon, pag naghiwalay na kayo, wala namang conjugal property, wala namang co-ownership, wala na. Tapos, goodbye. Move on. Wala na. Yun ang kuha niya. Basta, walang proteksyon. Pag hiwalay na, tapos ang buhay. Tapos ang usapan. Hiwalay na. Move on na lang. Move on na lang. Konting iyak, konting sama ng loob, tapos. And you have to move on with your life. Ano lang yan. But kung asawa mo talaga siya, may kasal kayo, so ibang usapan yan. Kasi may conjugal property ang pinag-usapan, lalo na pag may anak kayo. Pero kung live-in partners kayo, tapos may anak kayo, hindi lang move on, hindi pwede hiwalay lang. You must act as yung tinatawag na co-parenting. Kahit nahiwalay kayo, tatay ka pa rin ng bata, nanay ka pa rin ng anak ninyo. So therefore, may tinatawag na co-parenting. May obligation kayo na at least kung civil man kayo, at least mag-civil kayo sa isa't isa para man lang sa anak ninyo. Ganun yan. Thank you, Mark. May